Ang mga epektibong campaign ad ng mga politiko may sinusunod daw na formula. Para nga lang daw yan pagbibenta ng isang produkto. Alamin ang mga sikreto sa report ni Micaela Papa live mula sa Quezon City. Micaela? Jessica, bago pa man magsimula ang campaign period ay kaliwat kanan na yung mga political advertisement ng mga kandidato. Kaya naman aming inalam mula mismo sa mga botante, particular na yung mga hindi nakakaharap ng personal yung mga kandidato. Ano ba para sa kanila ang isang epektibong campaign ad? Ilang buwan bago magbotohan, marami sa atin nakakaharap lang ang mga kandidato sa pamamagitan ng kanilang political advertisements. Kaya naman pinulsuhan namin ang taong bayan. Ano ba ang hinahanap mo sa commercial ng kandidatong magwawagi ng iyong boto? Makita namin ang anong patakaran niya ganyan. Sa jingle mas okay, pero pag sayaw parang pangit rin eh. Hindi rin sila nangiming sabihin kung ano sa tingin nila ang gasgas na o peke sa mga political ads. Kaya lang pag sobra at ang commercial pangit sa ng mga tao. Kung artista lang artista lang boboto namin. Ayon sa isang campaign strategist, ang political advertisements ang isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng kampanya, particular na ang TV commercials. Binibigyan ng pagkakataon ng mga kandidato na makarating sa mga maraming lugar na hindi kinakailangan sila mismo ang andun personal. Ayon naman sa isang ad agency, ang pagbebenta ng kandidato katulad lang ng pagbebenta ng produkto. Again, how would you treat a product, diba? Ano ba ang strength ng candidate mo? If he's a good speaker, probably you'd make him talk more. If he can't talk well, just show him dancing. Sinusunod daw ang ACE formula. A. Awareness. Sa unang yugto ng kampanya, ipinakikilala muna sa publiko ang kandidato. Makatutulong daw sa name recall ang mga nickname, slogan at jingle. Pag bad ka, lagot ka! Joker Arroyo for Senator. Lalo na kung halaw sa kantang sikat noong panahon na iyon. C naman para sa conviction. Kalagitnaan sa kampanya, kinukumbinsi ang publiko na iboto ang kandidato sa pagpapakita ng mga nagawa na at gagawin pa kapag nahalal. Kailangan protektahan ko ang pangangailangan ng mga maralit ang mga kababaihan. Yun lamang ang mensahe mo. Huwag ka nang lumis doon, huwag ka nang humanap ng iba pang issue. Doon ka makikilala, doon ka matatandaan. At sa dulo, E para sa endearment. Dito kadalasang ipinapakitang pinalilibutan ang kandidato ng sangkatutak na tagahanga at supporter upang lumikha ng bandwagon effect. Kumbaga ang mga botante na ang pinakikitang nangangampanya para sa kandidato. Jessica, ayon sa mga eksperto, bagamat napakahalaga ng political advertisements, marami pang ibang factors na pwedeng mag-determine kung yung campaign ay magta-translate into actual votes. Kaya naman sabi nila, kung wala kang magandang ground team o yung mismong nag-iikot para mangampanya doon sa mga constituents, ay posibleng masayang lang yung awareness na dinala nitong political advertisement na ito. Okay, alam mo, Mika, yung isang sinite mo na example doon sa yung report, beats the argument, di ba? Si Pichai hindi nanalo even if he had a lot of TV ads nung huling eleksyon na sinalihan niya, there was great awareness for him pero hindi pa rin siya nanalo. Tama yan, Jessica. Actually, very good example yung 2007 elections dahil bukod kay Pichai, marami ding inasa top spenders, siguro top 10 spenders na hindi naman nakapasok dun sa top 12. Katulad nga ni Mike Defensor na very malakas din yung ad spending niya pero at napakaraming commercials pero hindi siya nakapasok, hindi siya naging senador. Taliwas naman dyan, si Senator Alan Peter Cayetano ay kakaunti lang yung ads na nilabas pero yun nga, very popular siya with the voting public. So ang sinasabi nga ng ad agency at ng campaign expert na ating nakausap, ang pinakamahalaga pa rin kasi yung mensahe. Even if you bombard them with so many ads, as long as hindi effectively na i-convey yung mensahe at yung platform nung kandidato na iyon, baka sumablay pa rin itong strategy, Jessica. Okay, maraming salamat, Micaela Papa.